and those who follow you sincerely in their hearts. Lord, we just pray that today, as we partake of your word, as we ponder upon your word, the truth that always is exposing the reality of this world, that truly there is only one God like you. Amen. And we pray that you teach us, you, Father God, allow us to be nourished by your word, and allow us to be enlightened, Lord. That's why we pray that you open our eyes, the eyes of our understanding. Amen. And as we study your word, may we see the reality beyond what is written, Lord. That we will receive your revelation. In Jesus' name, amen. Today we'll be talking about supernatural, the restoration of the supernatural. We all know that our God is a supernatural God, right? Everything that God has done is through His supernatural power when He created the heavens and the earth. And that's the reason why what is happening today, the supernatural ability is being lost in our midst. We are molded into the natural way, the way the enemy has actually established his kingdom on this earth. And that's why God, through the Lord Jesus Christ, is restoring that part which is supernatural. We all know that even the church was established supernaturally. Diba? Tinayo ng Panginoon ang iglesia sa pamamagitan ng supernatural power of God. Through His death and resurrection by the revelation of Jesus Christ through Peter. And so, alam natin na ito ay sa buhay po ng mga Kristiyano, sa buhay po ng iglesia sa mundong ito, ay kung ilan lang po yung iglesia na kung saan ay pinapractice or they are living in the way that the Lord wanted us to carry out our lives every day, our everyday lives. That's why kailangan nating ibalik muli yun. Kailangan natin kasi nawawala na po yung supernatural element of the church. Amen? Supposed to be dapat yung ang pamumuhay po natin ay nakabase po sa supernatural way of living. Kagaya po ni Kristo, ng ating Panginoon, kagaya po ng mga unang mga disipulo ni Lord. The first disciples, they lived that kind of life. Wherever they go, miracles happen because they actually live out the life of Jesus. Amen. So, I believe that nowadays God is restoring all things to the church, including the supernatural, in preparation for His second coming. We all know that Jesus is coming soon. Amen. And He is preparing the way through the church. And paano? Kailangan mabawi po yung pamamaraan sa pamamalakad ng iglesia ayon sa, sabi nga supernatural expression of His love. And so, what do we need to do? What are the key words in this journey in restoring the supernatural way of God here on earth? It is actually to the church. Amen? Kailangan talaga mabago yung ating kaisipan tungkol dito.
Kasi marami pong Kristiyano ngayon ay, of course, a lot of Christians today, actually, there are how many, ilang billion, siguro mga almost 2 billion na ang church. Ang mga believers now. But only a fraction of that population na yung almost 2 billion siguro yung Christians today. And yet, kukunti lang po yung nagpa-practice ng supernatural. And so we here, tinuturo natin, ginagawa natin, supernatural. So through prayer, di ba? Through healing, and through, what do you call this? Prophecies, word of knowledge, all these things, we are actually living that way. And kulang pa yung push natin. You know what is the gauge kung paano, bakit hindi po natin na ipapractice ito? Kapag may dumarating na problema, ay nauna po yung anxiety sa atin, nauna po yung pangamba, pagkatakot, di ba? At hindi natin na ibubuhay yung toong pamamaraan ng isang Kristiyano o isang iglesia na kung saan ay nabubuhay ayon sa supernatural way of living out Christ in our lives. Amen? So, yun po yung gustong mangyari ni Lord na may buhay natin bilang isang Kristiyano the supernatural way. So, ano po yung dapat natin yun? Kailangan mag-repent tayo. Repent, ano po yung ibig sabihin? Repent? Repentance? Repent, hindi po yung pagsisisi, o yung pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Ang pinag-uusapan natin itong repentance, the repentance that we're talking about here is about changing the way we think. Amen? The way we think that, because right now, yung pong mold ng ating kaisipan ay ayaw po sa luma, ayaw sa carnal. Ibig sabihin po, pag may pangangailangan ang isang Kristiyano ay ina-accomplish na ito sa pamamagitan ng natural way. Amen? I'm not saying na hindi na tayo lakad doon. What I'm saying is, yung ating pong pag-iisip, lalakad tayo na may pananampalataya na beyond po doon sa natural way. Kaya marami pong mga Christians na naghihirap. Marami pong Christians na nasasadlak sa mga pagsubok, na napapako na lang po sa pagsubok at nawawala ng pag-asa. Di ba? It's because naiwan po yung kaisipan natin sa luma. Kailangan talaga maitawid natin yung ating pag-iisip. We can actually, let's pray that we can transcend over the natural way, the way the world works. Amen? Of course, we still go by it, but we are not are supposed to be actually living by it, through it. Kailangan talaga mamuhay tayo ayon sa supernatural. So if you are going to do that, it means that you are not every decision that you make is you have to actually purposely, di ba? So umpisa siguro yes, but if you live yourself the way we should as Christians, it becomes natural for us to be supernatural. Magiging natural sa atin na kumilos, gumawa at mag-isip na the way God works to our lives. Yung pagtrabaho po ng Diyos sa buhay natin ay alam ko, kung ang ating pong
yung pag-iisip natin ay supernatural na pamamaraan, ay marami po tayong ma-accomplish. At the same time, ma-establish po yung realidad sa iglesia. Ibig sabihin, maramdaman, maranasan ng karamihan, especially ng mundong ito, na may Diyos na katulad ng ating sinasambang Diyos. Na ang Diyos natin ay totoo, na ang Diyos natin ay makapangyarihan, na ang Diyos natin ay supernatural. Amen. Eh maralaman lang yun, we can, the world can only experience the supernatural God through its believers, through us who believes in Him. Amen? And we can show the world, we can allow the world to experience the true God who is supernatural by the way we live, Amen. by the way we speak, by the way we conduct ourselves to this world. Amen? Sa ating pong pamumuhay ay may pamalas natin ang katotohanan sa buhay ng Diyos na makapangyarihan. Amen? At alam natin na yun po yung layunin ng Diyos. Yun po yung purpose natin. Ang purpose natin is to live out the supernatural God that we have. Amen. Amen? And that's why sabi, ano ba yung tinurong prayer? What was the prayer that Jesus taught us? The Lord's Prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. So, our role is to actually live the kind of life that is already in the spiritual realm, which is heavenly. Amen? Sabi nun, so, kung ano man yung mayroon sa kalangitan, ay madala natin dito sa lupa at ma-experience na natin yung kalangitan dito sa lupa. That we can bring down heaven here on earth as we live. Amen? So, we can only do that supernaturally. Sa heaven, ay wala pong anxiety, walang fear, walang depression, walang sakit. Amen. Di ba? Amen. Walang ibig sabihin, yung totoong kapayapaan nandoon. Yun ang gustong mangyari ni Kristo sa atin. Na sa lupang ito, sa tayo namumuhay dito, ay may pangalas natin, may paramdam natin sa mundong ito. We can let this world understand, feel, and experience the life of God which is supernatural. Amen. If we live ourselves that way. Kaya yun po yung ginagawa ni Lord sa atin. That's why He actually put His Spirit inside of us. The moment we receive Jesus, because we believe in what He has done for us, then everything that is of Jesus becomes us. Amen. Right? Sinasabi natin ito lagi. We always proclaim this, that the moment we receive Jesus, whatever Jesus has, we have. Amen. Amen? The only thing that we do not have is the deity of Christ. Yung pagka-Diyos ni Kristo ang hindi natin wala sa atin. Pero yung kapangyarihan na mayroon siya ay ihinali na sa atin upang may pamuhay natin so that we can live out the Christ-like life. And the Christ-like life is supernatural because alam natin na when Jesus walked on this earth, every sickness, every disease, every people who went to Him for healing, nobody left unhealed. Everyone who came to Him were healed. Amen. They were delivered from demons, tormenting demons. Amen. They were set free, delivered, redeemed. And so that's the way we should live here on earth. So that this world will understand, will know and experience the power of God. But the problem is, majority of Christians do not do that. Do not live out that way. They're still living in the old way. Yan ang problema. That's why mayroong church para maibalik po tayo. That's why the church is here so that we can actually be transformed to that kind of life.
Amen. So God is teaching us, directing us, leading us, enlightening us, the reality of how we should live. Amen. Amen. The only thing that we should do is actually study the Word so that we will know the truth. Amen. And then so that we can have the power to live out the truth. If you do not know the truth, how can you live out the truth? And that's why it is imperative that we as Christians study the Word. And that's why we come here. Amen. Amen. That's why we come here and study the Word. Sabi po sa let's go to Acts 3. The book of Acts. Ito po yung nag-preach Peter. When Peter preached after the Pentecost or during the Pentecost. Verses 19 to 21. So, ito po yung preaching po ni Peter. Let's start from 17, verse 17. Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance. Okay. Ano po yung ginawa nila like in ignorance? They crucified the Lord, right? That's what Peter was telling them. But those things which God foretold by the mouth of all his prophets, that the Christ would suffer, he has thus fulfilled. And said, repent therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So, this is what Peter was telling them. Ibig sabihin, si Lord Jesus Christ, pinropesay noon pa, at ipapadala, at yun pa yung nangyari na. Amen. At ano sabi po ni Peter, nung sabi ng mga tao, repent therefore, sabi sa verse 19, repent therefore and be converted or be baptized, that your sins may be blotted out. Repentance is the most important thing here. Repent. So, ibig sabihin, yung kaisipan nyo noon, yung lumang kaisipan nyo, baguhin nyo na. Hindi na ganyan dapat kayo. Amen? Meron ng bagong pamamaraan. Amen? At ito yung tinuturo ni Peter. At alam natin na during yung mismong araw na yun, pagkatapos po ni Peter mag-preach, ay 3,000 men were converted and baptized. Very powerful, di po ba? The first preaching of the gospel, 3,000 were converted to Christ. Amen? And sabi po, repent. Repent is the key word here. So, means change of mind. Change your mindset.
So salvation verse 3 because of repentance. So this is something we must engage in continually. Every time we depart from God, we need repentance to return. Every time na nawawala ka sa Panginoon, pagkabalik mo, dapat may repentance, may pagsisisi, may pagbabago ng kaisipan. Amen. Para magkaroon ng totoong pagbabago sa buhay mo. Amen? Sometimes, ang paghingi ng tawad ng tao ay para lang mabribe yung conscience na at least humingi na ako ng tawad. Pero hindi pa siya nagsisi, kaya yung kasalanan ginagawa niya, gagawin niya ulit. Kasi ang pagsisisi po ay isang action na nagsasabing ayaw ko na nung luma, ayaw ko na nung buhay yun. Ito na ngayon ang gusto ko buhay. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi, repentance. Amen? Amen. So that how can refreshing comes if you are not repentant? Hindi mo ma-experience ang refreshing work and atmosphere in the Holy Spirit if you have not repented. It will still be the same. So spiritual refreshing comes through the Holy Spirit and manifests as revivals, the outpouring of the Spirit, the supernatural fire of God, the visible manifestation of God's glory, joy, and all these things that happens during the revival. So, restoration of the supernatural, may manifestation po yun. Ano po yung manifestation po noon? Ay yung tao pong na-revive. Ibig sabihin nag-repent kasi nalaman niya katotohanan. Although matagal na siyang Christian, pero nalaman niya na ito pala dapat natin gawin. Di ba? The moment na nakita, natutunan niya na naging convicted ang puso niya, ay kakaiba na siya kung mag-share. Di ba? Excited siya. At hindi siya na nahihiya. Amen? Pagka nahihiya ka pa mag-share, hindi mo natanggap yung yung revival ng Holy Spirit na ipamalita ang magandang balita ng kaligtasan na hindi ka na nahihiya. Sabi ni Lord, kung ikinahihiya mo siya, pagdating niya, ikakahiya ka rin niya. Amen? Yun po yung pangako ni Lord. Lahat po ng tao ikinahihiya si Lord. Sabi nga ikakahiya ka rin ni Lord pagharap sa Ama. Pero pagka hindi, ipipresenta tayo sa Ama na mayroong kagalakan. Amen? With joy, with pride. So, kailangan talaga ma-restore yung pamamaraan. Kasi nga nawala, along the way nawala. Alam niyo ba na there was a period na sabi nila yung dark age, ito na tawag. Ibig sabihin, ang Christianity parang siguro mga 200 years yun na wala. Walang activity. Amen. After the first disciple, after 300 years after the Lord Jesus Christ, was ascended into the heavens. Doon, ang bilis ng kilos sa Pagos, at daming miracles nangyari. Pero after sometimes, nung in-execute yung mga disciples ni Lord, pati yung mga sumunod na mga disciples, ay sila rin ay namartir. Amen. Nagkaroon po ng parang paghinto ng pag-usad ng gawain ng Diyos. Yung po yung tinawag nilang dark age. Kung kaya ang bilis pong dumilos ang diablo. Kaya nga nagkaroon po ng Muslim. Because nagkaroon ng dark ages. Tinatawag. Yung pagkilos ng banal na Espiritu na hinto dahil sa mga Kristyano. Natakot. Amen? Buti na lang nagkaroon ng revival ulit. Amen? So, paano
paano po nagkaroon ng revival? That was when miracles start to happen again. Ibig sabihin, nagmanifest yung kapangyarihan na may Diyos na, totoo na may Diyos nga na makapangyarihan. Di ba? Hindi lang yung nagpipreach, pero walang display of power. Di ba? Kung kaya tayo, mayroon po tayong prayer and fasting, may prayer, mayroon tayong altar calling. Kasi naniniwala tayo na kung kumikilos ang Diyos supernaturally. Di ba? Pero ang kulang sa atin ay yung araw-araw na pamumuhay natin na may hayak ang kapangyarihan ni Lord. Yung hindi na pagsunod at paggawa ng kasalanan ay isang kapangyarihan. Amen? Pagka ang isang tao ay convicted at saka kumikilos at gumagalaw at buhay ang Diyos sa buhay niya, ay hindi mo na siya pagkakakitaan ng maling pag-iisip, hindi mo na siya pagkakakitaan ng masamang mga bagay na ginagawa sa mundo ito. Di ba? Isa sa mga manifestation po yun na mayroon totoong Diyos na nagbabago ng tao. Amen. Kasi ang pagbabago ng tao ay isang kapangyarihan yan. Walang pwede magbago ng tao. Amen. Amen? Kahit ang nanay, tatay, hindi niya pwede baguhin anak niya. O kahit anak, hindi niya pwede baguhin tatay niya. O kamag-anak, di ba? Kasi Diyos lang ang nakakapagpabago ng tao. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa pamamagitan ng naniniwala sa Diyos. Isang tao naniniwala at ginagamit ng Panginoon. At yun po dapat tayo, kung ikaw ay nagpapagamit, magmamanifest ang buhay ni Kristo na makapangyarihan. Diba sabi doon, heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. Diba? When you lay your hands on the sick, they shall recover. These are the manifestation of a believer that there is power. So yun po yung dapat na ipamuhay natin. Kayo ba, di pa kayo nahihiyang di kayo parang kinakaba na maglayan sa mga may sakit? You know, the problem is, hindi naman tayo nagpapagaling. Si Lord, sabi lang niya, ipatong mo yung kamay mo, ikasap mo yung sakit, at gagaling siya. Pero hindi ikaw yung nagpapagaling. Kaya nga, hindi ka dapat matakot. At kung hindi gumaling, huwag kang mahiya. Pag-pray mo ulit. Amen? Huwag tayong huminto. Kasi yung gagawin ng kalaban ay hindi gumaling. Siguro hindi para sa akin yan. No. Lahat ko na naniniwala, kayang gawin yun. Di ba sabi po sa Bible, to him who believes, nothing is impossible. Sa doon sa mga nananampalataya, walang imposible. O kung nananampalataya ka, walang imposible sa'yo. Pareho tayo. Kasi parehong Kristo ang tinanggap natin. Hindi doon sa isa kalahati lang, hindi doon sa one-fourth day. Buong katauhan ni Kristo, buong pagka-Diyos ni Kristo ay pumasok sa sino mang tumanggap sa Kanya. Amen? And that's why dala-dala yung power na yan, the resurrection power na tinatawag. Amen? So mga kapatid, kaya na, ilan lang tayo dito, pero kung ipapractice po natin ito, malaking bagay po yun. In just no time. Siguro, gagawin natin every 1.5 hours if mayroon service dito kasi kulang na ito. Reloy po na tayo sa mas malaking lugar. Kasi pipila na yung dito naramdaman nila yung power ng Panginoon. Di ba? Totoo po yun. That's how revival happens. Revival when every believer exercise what Jesus has already commanded us. Diba sabi ko sa sa Matthew 28, yung pag-commission ng Diyos sa atin, sa mga disciples, go therefore, make disciples of all nations, diba? Baptizing them
And then the Father of the Son, of the Holy Spirit. I was teaching them everything that you have received from me, Father, di ba? And I will be with you. Ibig sabihin, pagka ikaw ay gumagawa ng gano'n, sinasamahan ka lagi ni Lord. At pag sinasamahan ka, kung sinusundan mo yung pinagagawa sa'yo, magmamanifest yung power ni Lord sa pamamagitan ng buhay mo. Amen. Kaya nga, hindi posible. You know, parang po mga testimony na kahit na 10 years old na bata, dahil naniniwala. Simple lang, hindi na siya yung prayer na very eloquent na prayer. Hindi, simple lang, be healed. Sabi lang ng bata. Cancer, gumagaling. Diba? Kasi si Lord, binayaran niya yung sakit na cancer at saka yung sakit na sipon. Amen. Amen? So walang difference po yun. Kung nakapagpagaling ka ng sipon, kaya mong pagaling ng cancer. Amen. Amen. Katawan, di ba? Na si Lord mas lalong tuwan-tuwa kapag ka yung benepisyo na yun ay nakakamta ng tao kasi binayaran niya. Imagine when you pay that with your life. Di ba? Tapos hindi ginagamit. Parang masama ang loob mo ka, binigay mo sa kanya, binuwis mo yung buhay mo. Pero hindi naman ginagawa, hindi naman kiniklaim, di ba? So mas gusto ni Lord, mas nalulunod siya kapag ka maraming gumagaling dahil tayo ay matapat sa Kanya. Amen. At kung ginagawa mo yan ay sa pananampalataya, walang imposible, gagaling yan. Amen. Yan ang nangyayari po sa atin dito, di ba? Hindi lang masyadong maingay yung mga nakaka-experience ng healing, ng miracles. Yung pagtutunda lang ng Panginoon sa mga healing natin. Minsan, akala natin normal lang nangyari. No, it's because God answered your prayer. Amen. Amen? Hallelujah. So, yun ang gusto mong mangyari ni Lord, ma-restore. Ma-restore po yung isang iglesia na kumikilos ayon sa supernatural being ng Diyos. Amen? So, yung another word is restoration. Yung restoration, ano ibig sabihin po ng restoration? To restore something means to return to its original purpose or state of being. Pag sinabing, so sabi ko, nire-restore ni Lord yung supernatural sa church niya. So ibig sabihin, dati lang supernatural pagkilos ng iglesia. Yun po yung unang-una na in-establish ni Lord yung church through Peter. Diba yun po yung nangyari? Peter preached doon sa Jerusalem, di ba? And then he preached to the household of Cornelius. Ibig sabihin, first to the Jews and then second to the Gentiles. So binuksan ni Pedro, kaya sabi niya, he was given the keys. Kasi siya yung susi, siya yung nagbukas ng gospel sa mga Jews and then to the Gentiles. Amen. But yung apostle that was assigned to the Gentiles is Paul. Si Paul yung tinawag para sa Gentiles. That's why he was the one who roamed around Europe or Asia, major, minor. Diba? Kaya kung mayroon tayong Corinthian Church, Ephesian Church, Philippian, Colossian, Galatians. Kasi umikot siya po yung apostol na inatasan ng Diyos para i-preach ang gospel sa mga hindi Hudyo, sa mga non-Jews, sa mga Gentiles na tinatawag. Pero yung mga ibang disciples, ganoon din. Diba? Si Philip saan napunta? Sa India. At yung ibang mga may napunta sa Ethiopia, may napunta sa Patmos Island, si John. So, nagkalat-kalat sila.
But yun po yung nangyari. At wherever they went, miracles happened. That's why they were executed. Lahat po sila na martyr except John. Si John talaga namatay lang sa old age. Pero si Apostle John, grabe yung ginawa sa kanya. Di ba? Kaya siya itinapon sa Patmos Island kasi gusto siyang patay, hindi naman siya mapatay. Pinrito siya sa kumukulong. Alam niyo yung kalderong napakalaki na puro ng mantika, kumukulong mantika, dilubog siya doon. O paglabas niya gano'n, wala naman nangyari sa kanya, natakot yung kaya pinahinto at that time pinahinto ng emperor yung pagganon nila kasi ang daming miracle na nangyari at lalo mas maraming naniniwala. Imagine, ilulubog mo isang tao sa kumukulong mantika, yung tubig na lang, di ba, yung mantika pa, mas mainit ang mantika. Pero pag ahon na gano'n, wala naman nangyari sa kanya. See? Pinahinto dahil sa miracles. Mas maraming naniniwala dahil nakikita ang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, kaya po natin. Amen. Huwag kayong mahiya. Amen? Simple lang. Hindi man kailangan na ilumid yung salita mo. Hindi naman kailangan focus yung salita mo. Word of God lang. Be healed. Di ba si Lord Jesus Christ when He sent His disciples, go heal the sick. Hindi naman sinabi ni Lord na pray for the sick. You heal the sick. You don't have to beg for a person to be healed. Hindi ka magmamakaawa. Sabi doon, you lay your hands. You cast out. That's authority. And we were given authority. Sabi ni Lord sa Matthew 28 verse 19, sabi niya, all authority has been given to me. Over heaven, over the earth, over anything under the earth. Sabi niya, lahat ng authority binigay sa kanya. But now I send you. Ibig sabihin, kung ano bang authority binigay sa kanya, kay Lord Jesus Christ, ang Ama, ibinigay din sa atin. Amen? Kaya sabi ni Lord, you will do more than things that I did. Bakit passionate ako kahit ilan lang tayo? Kasi kung seryoso po tayo, kahit ilan tayo, we can turn Hong Kong upside down. Amen. Amen. Diba? Remember, 12 disciples to the world. That's why we are here right now because of the 12 disciples. Amen. Kung hindi sila naging tapat, wala po tayo ngayon. Kulang miracles na nangyari sa mga buhay nila nung sila ay humayo, wala po tayo ngayon. Hindi kumalat from Europe sa British. Doon po nag-umpisa yung doon po yung revival sa British. Itong pinakahuling revival, si Robert Evans. He prayed for 6 months. Ang sabi niya, send me to preach your word. He prayed for 6 months and then he went out. At bawat lugar na puntahan niya, asot puso lang, hindi na mag-born again. Lahat ng tao na nakarinig, nag-born again. Meron tayong pupunta lang sa alam natin na doon sa coal mines, doon siya galing. Because at that time, yun po yung patok alam niyo yung uling, yung coal na ginagamit para sa power. Nung naging naging commodity yun na kailangan ng mundo kasi nga nagkaroon ng revolutionary ng mundo yung how power should be yung kuryente, yung train, di ba? Kailangan yung coal. Doon siya nagtrabaho, doon siya nag-umpisa. At yung bawat tao na punta ng karating po pag minahan,
Sa gabi, punong-puno ng mga nanginginom kasi nga, mas pagod sila nagtrabaho. Di ba? May uling pa yung mga mukha nila. Sometimes nasa street pa lang siya na hindi siya nag-pibris, nakatayo lang gano'n. Lahat ng mga dumadaan, umiiyak na. That's the power. Yung mga umiinom sa mga bar, lumalabas, nabuborn again. Minsan nila narinig yung salita. Grabe yung presensya ng Holy Spirit sa buhay niya. So, wala po imposible kung tayo po, gagawin po natin yun, walang malaking mangyayari. Amen? Sabi nga, malapit na dumating si Lord. Pero alam nyo, bago siya dumating, kailangan lahat ng tao nakarinig ng salita ng Diyos. Every human being should be given a chance to hear the word. But how can everyone hear if nobody will speak? Amen? But how can anybody speak if nobody would go? Yan ang sinabi ni Isaiah. O si Jeremiah. Here am I, Lord, send me. Di ba sabi ni Jeremiah. So, mga kapatid, lahat po na nasa Bible, kaya po natin gawin. Amen. Let us return to the normal side of the church, which is supernatural. Amen. Kaya, alam nyo, pag pinag-usapan kasi yung supernatural, akala ng tao ay yung the other side of supernatural, yung horror, di ba, nakakatakot. Hindi po. Ang supernatural ay galing sa galing kay Lord. Amen. Siya lang. Amen. Ang diablo ay gumagaya lang. Amen. Gumagaya lang. Kaya mga kapatid, hindi po tayo dapat matakot. Let us work supernaturally Amen. for the Lord. Amen. Amen? So why do we need the supernatural? People have learned to be self-reliant. And that's what the church has become. Okay, the church has essentially looked for methods, systems, and formulas through which it could avoid depending on the Holy Spirit. So yun po yung nangyari. Nag-evolve ang church. Imbis na mag-depend sa Holy Spirit, nag-devise ng mga sariling pamamaraan. Amen? Pagka nagkaroon ng problema ang tao sa kaisipan, andyan na ngayon yung psychology, psychiatry. So hindi na Holy Spirit ang tinatawag. Amen? Alam niyo ba na in 1888 to the 1920s, sa isang parte ng Amerika, merong isang taong ginamit ng Diyos. Ang pangalan ay si John G. Lake. Very passionate siya sa pag-preach, sa pag-work ng miracles. Doon siya napunta sa isang city sa Washington State. Alam niyo ba na supposed dati 5 yung hospital sa city niya. Hanggang sa bandang huli, isa na lang na yung mga hospital. Kasi lahat ng hospital pinupuntahan nila. Pinipray yung mga may sakit, kumakaling. At lahat, sabi meron silang tent na everyday may nagpipreach. So lahat ng mga sakit, dinadala doon, gumagaling. So hindi mo na kailangan ng hospital. So mga hospital sa lugar na yun, nagsara. Isa na lang naiwan. At yung isang naiwan, nag-shrink pa. Maliit na lang, parang naging clinic na lang siya. Amen? See what happens when we operate in the supernatural. After that, nagpunta ng Africa. Yung si John G. Lake. Doon may mga disciples din siya. At doon, grabe din mga miracles na ginawa ng Diyos sa pamamagitan.
So what I'm saying here is, if you just believe, just do it. Amen. Okay, mahiya. Amen? Hindi lang mahirap. Just believe. Amen. Lahat tayo, sama-sama tayo. Amen. Hindi lang pastor ang gumagawa nito, lahat mo na naniniwala. Amen. Diba? Everyone who believes, not only the pastor. The pastor is just used to share these things. So pag umuwi kayo, huwag kang mahiya, ipag-pray yung nanay nyo, yung tatay, kapatid nyo, pamangkin nyo, anak nyo. Amen? Ganun po dapat tayo. Pag may naramdaman ka, anong naisip mo, doktor? Dapat hindi gano'n, di ba? Pag-pray mo na agad. I'm not discrediting the doctors. Yeah. Okay? I'm not saying na, huwag na kayo magpunta ng doktor. Huwag na kayo magpunta ng hospital. No, I'm not saying that. Ibig sabihin, ang unang dapat mong kaisipan ay si Lord. Amen. So, ma-avoid mo na yung hospital. Kasi hindi ko rin masasabi yan. You know what? Nung atake ko sa hospital ko dito na. So what I'm saying here is, we can practice that. Amen. Amen. And be of use to actually recover the church. Yung kapangyarihan ng Iglesia supernaturally. Amen. So the church is not the church of Jesus Christ without the supernatural. Amen. So the supernatural proves God's existence by manifesting evidence. Yun po yung evidence. Amen. So bakit po nung panahon ni Lord, laging ang daming multitude of people follow Him wherever He goes? Because of the miracles. Imagine, nasa ilang na lugar sila. Diba? 5,000 people. Men lang yon, excluding pa ng mga bata, mga matatandang babae. Pinakain ni Lord sa ilang pirasong tinapay at isda. Alam niyo ba na hindi lang kasi nare-record, pero ang dami po nangyaring gano'n dito sa mundo. Yung mga naniniwala, mayroon ako nabasa na sa isang lugar na kung saan, ay sa Cuba. Sa Cuba, ang mga Kristiyano po doon, nakatago. Ang church doon, okay, ang church doon, kasi communist doon rin. Ang church doon sa Cuba, ay mayroong building, pero lahat po ng kanilang ipipris dadaan sa gobyerno. I-edit. So ito itong mga Christians sa nakatago. Amen? At yung testimony ito nung nabasa ko, I was so blessed na mayroong parang leaders meetings, parang teaching, parang conference. Pero sa gubat ginagawa kasi nga bawal. Di ba ba? Hindi nila inasahan nung nagdala sila ng pagkain para sa 25 tao lang. So, kumatay ng 3 manok yata at saka nagluto ng kanin. Yun lang. So, siguro isang malaking kaldero lang. Nung pagdating lang doon, ang dami nakarinig, ang dami nagpunta. So may 100 na tao ang dumating doon. Eh, ang pagkain kulang. Imagine, tatatlong, yun ang pagkain nila, tatatlong manok. Tapos sa kaldero, may 100 tao. Para sa 20 lang ang nakahanda. Alam nyo, nag-pray sila. Yung may balik na gano'n nagkakanda ng seminar, pastor. Sabi nga nun, kaya hindi-delay kasi baka mauuwi na kasi magugutom na, di ba? Pero hindi, naratili sila. Gusto nila matapos hanggang sa
nasa hapon yung pan. So, napilitan silang kumain. At ang prayer ng Lord, sabi niya, Lord, I know that you can feed. If you have fed the 5,000 before, what is 100 plus? Yun lang, pray. And then they pray. And then, sige, kain tayo. Kuha na kuha doon sa kaldero at saka sa kasinulang pinaglutuan ng Nakakain na lahat, nabusog na lahat, may naiwan pa. Yung testimony. So, ibig sabihin, marami nangyayari na gano'n, hindi lang na, especially in Africa. Where food is also very important there. Amen. So, wala pa yung posible kay Lord. Yung mga nangyayari doon, mangyayari pa rin na ngayon. Amen. Hallelujah. So, kaya sinasabi ito, malapit na dumating si Lord. Kaya lang talaga tayo mag-operate sa supernatural. I'm not spreading rumors here or a cult. Kaya hindi tayo kulto. Sumusunod lang tayo sa gustuhan ng Diyos. If we operate in the same way, then di na kailangan ka ng elaborate na evangelism na style. Hindi na, pag nabalitaan nilang, naku, yung taong pumasok doon na ilang taon nang hindi nakakalakad, tinapon na yung saklay niya. Yun lang, di ba ba? Oh. Yung bulag, paglabas, umuwi na siya mag-isa. Oh. Di ba? Malaking news po yun, di ba ba? Susunod, pupunta na dito ang TVB. Ibang balita na. O lalong, tapos iba nagbablog. Kailangan na natin talaga ng malaking lugar. Amen. 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 Wala pa imposible kay Lord. Kaya ko sinasabi ito, para lahat tayo inspire. Amen. Amen. Let us not, para bang naging ano lang natin, para naging habit lang ang pagpunta dito, pero talaga, no, when you come here, you expect. Amen. Diba? When you come here, you expect something's going to happen. You pray to God. When you come to church, you pray to the Lord, ano ang sa akin ngayon? And you pray for supernatural things. Kasi if you don't expect, then God will not. You have to expect. Because anong sabi nga huwag mong ibigay, di ba, huwag mong itapon yung pearl sa mga baboy. Kasi hindi nila alam halaga. Pero alam natin ang kahalagaan ng pinag-uusapan natin dito. Di ba ba? So, when you know that it's important, then expect about it. Expect for it. Then pagka nakita ni Lord na interesado tayo, bibigyan ni Lord. Kailan talaga magkaroon tayo ng interest sa mga heavenly things. Di ba ba? Am I talking to you? Amen. Do you get it? Amen. Amen. Hallelujah. So let's receive it. Amen. Let's pray. Amen. Ama, maraming salamat muli sa oras mo ito. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng inspirasyon, nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay at papaalam sa amin ng mga kagustuhan mo na mangyari sa iyong iglesia. At alam po namin na, Lord, hangalin mo na mas marami pa mga kaluluwa ang makakakilala sa iyo. Kaya Lord, help us and use us, Lord, for your glory's sake. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo naman po ay